At maging sa mga nanonood po kasi sa kanilang mga tahanan, tayo po mga minamahal ay magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. At sa oras mong ito, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved Brother Jerby, my co-preacher. Magandang umaga sa lahat po ng mga pinagpalang anak ng Diyos sa umagang ito, mga minamahal. Praise the Lord. Pinagpala po ba tayong lahat? Isang masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yung malakas na palakpak, hallelujah. Hallelujah, thank you Jesus. We worship, O God, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa mga oras ito, mga kapatid ko, tayo muli dumalangin sa ating dakilang Diyos. Amen, hallelujah. Idalangin niyo po ibalingkod, mga minamahal. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, minsan pa, O Diyos, hallelujah. Dumudulog kami sa trono ng biyaya, mahal na Panginoon, sa umagang ito. O Diyos, upang humingi ng gabay, patnubay, dakilang Diyos, sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, your end-time prophet. Lord God, pagpalain mo na ang vouchers sa amin kahabagan. Mahal na Panginoon, lang isa mong salita, O Diyos, sa ganang akin, wala akong magagawa, Amang Banal. Mahal na Panginoon, pagpalain mo yung mga anak, O Diyos, maging sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan, O God. Hallelujah. Pagpalain mo kami, O Diyos, mahal na Panginoon, sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, unbelief and doubt cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. God bless you po. Nakabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong nagmamahal na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagbibigay dobling paggalang at pagbati po ako sa propeta ng ating mahal na Panginoong Jesus, mahal ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po ang kanyang butihing mga anak, the Almeda family. At patuloy nating alaala sa mga aral at turo mula sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ating beloved Mama Dear, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal dito po sa ating lugar, mga kapatid, maging sa mga nanonood ngayon, maging sa ibang bansa. At minsan pa, aking binabati ang ating beloved Ian. Praise God, hallelujah, beloved Christian. Minamahal kasama po natin sila, beloved daughter ng ating beloved minister, Willie James Almeda Jr., at ang granddaughter, minamahal natin beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda. Amen, hallelujah. Mga minamahal, tayo magbukas sa ating mga Bible. Dito po sa aklat ng Hebreo, chapter 9, verse 27. Bago natin mga minamahal basahin ito, nais ko ring batiin ang aking mga co-preachers, mga minamahal, mula po sa iba't ibang mga outreach. Narito po sila, mga minamahal, ang ating mga mangangaral at hindi ko na po sila maisa-isa. Dahil po sa, ito po ang last night, mga minamahal ko, ng pagpakiramay po natin sa ating beloved Sister Julie Loresco na kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, nasa piling na siya natin dakilang Diyos na buhay. At maaring may mga magtatanong, mga kapatid, bakit namatay? Bakit nangyari yon? Manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na matapat. Mga minamahal, Hebreo chapter 9 verse 27, ating babasahin, mga kapatid. Dito po sa Hebreo, Kabanata 9, at ang verse 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Amen. Nakatakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos ay paghuhukom. Ang title po natin, The Unavoidable Death. Ang hindi may iwasang kamatayan, mga minamahal. Unavoidable death. Lahat po ng taong naglilingkod sa ating dakilang Diyos ng totoo, mga minamahal, nagmamahal sa ating dakilang Diyos na buhay na hindi na po nahintay yung rapture, mga kapatid ko, ay dadaan pong lahat sa physical death. Mga minamahal, dadaan po lahat sa libingan. Yung mga hindi na po mahintay yung rapture. Mga minamahal, sabi ng Bible, but God died on the cross so that we would not have to die spiritually. Ang ating dakilang Diyos ay namatay din, mga minamahal, nung siya po'y nagkatawang tao para tayo po'y hindi na mamatay sa spiritual, mga kapatid ko.
Sabi ng Bible, kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito yung paghuhukom, isang tao, mga kapatid, ang naisip ko lang na pwede nating gawing example, isang dating artista, mga minamahal na sa ibang bansa, Michael Jackson. Nais po niyang mabuhay ng 150 years. Mga minamahal, at sa kanyang pag-iingat sa kanyang buhay, meron siyang sariling laboratorio. Laboratory test, mga minamahal, tinetest niya lahat ng pagkain. Tinetest ang lahat ng kanyang kinakain araw-araw bago niya kainin. May mga reserba siyang mga organs. Napakaingat niya sa kanyang buhay. 15 times kung maglinis siya ng katawan sa isang araw, mga minamahal. Palagi pong nagpa-check sa kanya pong health. Pero namatay. Amen. Mayaman yan, mga minamahal, namatay. So, Ecclesiastes chapter 8, verse 8, mga kapatid, sabi ng Bible, no one has power over the spirit to retain the spirit, and no one has power in the day of death. Wala sino mang tao, mga minamahal, ang pwedeng pumigil sa kamatayan. Lahat magsabing, praise the Lord. Walang sino mang taong may kapangyarihan, mga minamahal, na pwede niyang kontrolin ang kanyang kamatayan. Sabi ng ating Tagalog, mga minamahal ko, Dito po sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 8, versikulo 8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa karawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Amen. walang sino mang may kapangyarihan, mga minamahal ko, na kanyang pigilin yung panahon ng kanyang kamatayan. So, hindi lamang po para sa iilan ng kamatayan, mga minamahal. Ito po'y para sa lahat. Lahat, mga minamahal ko. Kung yung mga matwid sa ating dakilang Diyos ay dumadaan sa kamatayan, mga minamahal, how much more na dapat nating katakutan na kapag kang isang taong hindi nakakilala sa ating dakilang Diyos, ay dumating po yung takdang kamatayan para sa Kanya. Mga minamahal, wala siyang may haharap sa ating dakilang Diyos na Kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat, mga minamahal. Masasabi nating nakakatakot na topic ito, kamatayan, mga kapatid ko. Brad, napakabata ko pa. Napakalusog ko pa. Ang ganda pa ng trabaho ko. Ang ganda pa ng plano ko sa buhay. Pero kapatid, dapat nating pag-usapan yan. Dapat nating talakayin, mga minamahal, na meron lang tayong isang buhos ang buhay ng tao. Psalms chapter 90 verse 4 hanggang 6 po tayo. Italon po natin sa 9 hanggang 10. Sabi po ng Bible, sapagkat 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng makaraan at parang pagpupuyat sa gabi. Unang makikita natin, inahilintulad ng ating dakilang Diyos, mga mahalang buhay natin sa lupang ito. Anong sabi ron? Parang pagpupuyat lang sa gabi. Pangalawa, verse 5, iyong dinadala sila na parang baha. Sila'y parang pagkakatulog. Sa kinaumagahan ay parang damo sila na tumutubo. Pangalawang itinulad tayo ng ating dakilang Diyos, sabi rito, sa damo, mga minamahal, na tumutubo. Sa umaga ay malusog, sa hapon ay lanta. Sa verse 6, kinaumagahan ay namumulaklak at lumalago, sa kinahapunan ay pinuputol at natutuyo. Ganun lang daw ang buhay natin. Mga minamahal ko. Ano pa? Saan pa itinulad ng ating dakilang Diyos ang ating buhay? Verse 9, sapagkat lahat naming kaarawan ay dumaan sa iyong puot, aming diwawakasan ng aming mga taon na parang isang buntong hininga. Saan tinulad? Sa buntong hininga. Ganun lang kaiksi ang buhay. Nakikinig po ba kayo? Kaya pagdating po sa verse 10, mga kapatid ko, ang sabi roon, ang mga kaarawan ng ating mga taon ay 70 taon lang na ibinigay ng ating dakilang Diyos sa atin. May mga konting bonus po, mga minamahal, dadagdagan ng ating dakilang Diyos ng another 10 years. Basahin natin sa Tagalog. Verse 10. Dito po sa mga awit kapitulo 90, ang bersikulo po ay Gis.
ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami nagsisilipad. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa sa verse 10, binibigyan pala ng ating dakilang Diyos ang taong mabuhay hanggang 70 years old. Dinagdagan niya ng 10 years, another 80, mga minamahal. 10 years, 80 years old. Yun lang pala ang binigay ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Makinig kayong mga minamahal. 80 years old. Kung sakaling 85 years old na po kayo ngayon, 90 years old na po kayo ngayon, mga minamahal, 92 years old na po kayo ngayon, mga minamahal ko, masasabi ko po na nabubuhay na lang tayo sa biyaya ng mahal na Diyos. Amen? Nabuhay na lang tayo sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Imagine, paano pa natin sasayangin ang ating buhay sa kawalan, mga minamahal, kawalang kabuluhan? Amen? Mga minamahal, huwag na po tayo magpalamig-lamig sa paglilingkod. Kasi po, hindi naman pang matanda lang yung kamatayan. Ang kamatayan po sa lahat ng tao. Bata, bagong silang pa nga. Matanda, mga minamahal, binata't dalaga, may asawa o wala. Mga kapatid ko. Lalo na, kapag hindi natin nakilala ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Alam po ninyo, kapag hindi natin nakilala ang mahal na Panginoon natin, at tayo po'y nabubuhay pa ngayon, wala tayong espiritu ng ating dakilang Diyos. Wala tayong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Alam niyo ba kung anong kalagayan natin sa ating dakilang Diyos? May taning na ang buhay natin. Magulat kayo, no? May taning na ang buhay ko. Wala naman akong sakit. Malusog naman ako. Minamahal, kapag wala kang espiritu ng dakilang Diyos, may taning na ang buhay mo. Sa ayaw at sa gusto natin, whether you like it or not. Bakit? Anytime, mga minamahal, sasalakay si Mr. Kamatayan sa atin. Sapagkat wala tayong espiritu ng Diyos. Wala tayong tagapagligtas. Wala tayong proteksyon, mga minamahal. Delikado. Amen po. Pero kapag may espiritu ko ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bigyan kanya ng masaganang buhay. Ingatan kanya. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, bakit ba may kamatayan ng tao? It is the consequences of sin, sabi ng Bible. Dahil po sa kay Eva at kay Adan, mga minamahal, nagkasala sila. Dati ang tao po'y walang kasalanan. Pero nung sila'y magkasala, mga minamahal, sabi ng Genesis chapter 3 verse 19, for dust you are, and to dust you shall return. Nanggaling ka, Adan, sa lupa, uuwi ka sa lupa. Dati walang kamatayan ng tao, pero dahil sa pagsuway, mga minamahal, nagkaroon ng kamatayan ng lahat ng tao. Kaya sabi ng Romans 6:23, chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So may kabayaran na. Lahat ng kasalanan, mga minamahal, na ginagawa ng tao, may kabayaran. Kung ating pong gagawin, mga minamahal, at hindi pagsisihan, may kabayaran yan. Sabi ng Bible, therefore, mga minamahal, sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Romans 6:23. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Hindi niya binibigay ang kanyang salita, mga minamahal, gaano man ito nakakatakot, nang hindi siya nag-iiwan ng grace. Sabi niya, the wages of sin is death in hell. Pero may kasunod, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Binibigyan niya lagi ng pag-asa ang tao, mga minamahal. Hindi niya iniiwan mag-isa, mapahamak. Kundi sabi ng Bible, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nagbigay siya ng buhay dito sa lupa. Namatay sa krus ng Kalbaryo.
Mga minamahal, nang sa ganon, hindi na po tayo makakapasok sa spiritual death. Mamamatay man yung ating physical, mga minamahal, pero hindi ka napapasok sa spiritual death. Bakit, mga minamahal? Sapagkat nangako ang dakilang Diyos natin. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, John chapter 14, verse 1 hanggang 3, mga minamahal ko. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Sa bahay ng aking amay maraming mansyon, at ipaghahanda ko kayo ng mansyon. At kung handa na, ako'y pariritong muli. At kukunin ko kayo sapagkat nais ko kung saan ako naroon, kayo naman ay naroon. Amen? Ganon kabait ang ating mahal na Panginoon, may mahal. So mga kapatid ko, sa kamatayan po ng bawat Kristiyano, may mahal, dapat nating tanggapin. Ang kamatayan po, matatanggap lamang natin, may mahal, nang may kagalakan sa ating mga puso, kung ikaw po'y nagbigay ng buong buhay sa ating dakilang Diyos. Amen? Kung ikaw po'y naglingkod ng matapat sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeida, ang kamatayan ay tagumpay sa totoong mananampalataya ng ating dakilang Diyos. Amen? So death in Christ is better than life here on earth. Siyempre sa Lord, mga mahal. Yung kamatayan po, mga mahal, ng isang mananampalatayang umiibig sa ating dakilang Diyos ay mas mabuti pa, mga mahal. Sabi ng Bible yan, kaysa sa mabuhay tayo sa mundong ito. Mga mahal, sa mundong ito, mabubuhay ka, puro struggle ang buhay. Puro struggle, mga minamahal, ang haharapin mo araw-araw. Mga kapatid ko, habang hinihintay nating babalik ang ating dakilang Diyos, may kahirapan, mga mahal. May mga pagsubok, may mga trials. May mga pag-uusig. Mga minamahal, hindi pa tayo tiyak kung tayo mananatili hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang manatili lamang hanggang sa wakas, siyang maliligtas, mga minamahal. Amen. Hindi natin pwedeng ibase, napakainit natin sa ating dakilang Diyos ngayon, mga minamahal. Napakarami nating nagagawa sa ating dakilang Diyos ngayon, mga kapatid ko. Pero at the end of the day, mga minamahal, nanlalamig tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Useless lahat ng bagay. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. May mapansin ka rito, mga minamahal. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. The death of His saints. How about the sinner? Sabi ng dakilang Diyos, sabi ng talatang ito, mga mahal, napakahalaga sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung kamatayan ng kanyang mga saints. Saan dadalhin yung mga sinners? Mga minamahal, wala tayong puwang sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Mga mahal, dalawa lang ang patutunguhan natin, langit or impyerno. Wala pong middle. Wala pong purgatory. Kung may purgatory man, mga minamahal, hindi purgatory ang tawag dyan. Hell ang tawag dyan. Kasi iba po yung lake of fire, iba po yung hell. Yung hell, mga minamahal ko, nandyan na yan ngayon. Nandun ngayon, mga minamahal, yung mga sinners. Nandun ngayon, mga kapatid ko, nakakulong doon yung lahat ng mga sinners. Yung mga nag-ignore sa kaligtasan. Yung mga nag-reject, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Nandun sila ngayon, mga minamahal. Pagdating po ng white throne judgment, mga minamahal, iaahon sila doon. Kukunin sila roon, mga minamahal, para iharap sa white throne judgment. Para ipakita lang sa kanila, mga minamahal, yung kanilang kasamaang ginawa sa lupa nung sila'y nabubuhay pa. Pagkatapos silang hatulan doon, mga minamahal, saka sila itatapon sa lake of fire. Ang lake of fire, mga minamahal, kung nakita mo yung Pacific Ocean, ganyan po. Nilalangoy nyo na, mga minamahal, yung apoy. Wala ka nang natutungtungang lupa. Ngayon, ang hell, mga minamahal, may apoy, may lupa. Pero pinaparusahan ka doon. Walang pag-ibig doon. Walang air condition doon. Walang tubig doon. Walang pamaypay doon. Walang hangin, mga minamahal, na sariwa doon. Mainit. Amen. Mga minamahal, naglalagablab na apoy, mga kapatid ko, ang naroon. Kaya sabi po, mga minamahal ko, ng banal na kasulatan, sa Luke chapter 16, mga minamahal ko, verse 23,
Sabi ron, and in hell, he lift up his eyes, being in torment, and see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. 24, Luke 16, verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Yan ang hell. Hirap na hirap, mga mahal, yung mayaman na hindi naglingkod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, in hell, he lift up his eyes being in torment. Tormented siya day and night. At ang sabi, mga minamahal, ng ating nabasa, nagre-request siya kay Abraham, mga minamahal, pababain si Lazaro. Itubog lang ang daliri ng tubig, ng dulo ng daliri niya sa tubig. At isang patak, mga minamahal, sa kanyang dila. Grabe. Praise the Lord. Nakakatakot yan, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag nating nasain, mga minamahal, na umalis, tumalikod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Death in Christ is better than life here on earth. Philippians chapter 1 verse 21 hanggang 23 po tayo. Mga minamahal, Philippians chapter 1 verse 21 to 23, sabi ng Bible, for to me, to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this will mean fruit from my labor. Yet, what I shall choose, I cannot tell. 23, for I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Si St. Paul po, mga kapatid ko, hindi niya alam kung anong pipiliin niya. Sabi niya, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay pakinabang. Hindi siya takot mamatay, may mahal. Sabi niya, mga kapatid ko, mas gusto kong makapiling na ng ating mahal na Panginoon sapagkat itong napakainam. Pero gusto ko rin kayong makapiling. Amen. Mga minamahal. Kasi, mga kapatid, kung iiwanan niya yung kanyang mga member, mga mahal, mapapariwara sila. Mawawala yung kaligtasan. Basahin po natin sa Tagalog, Philippians chapter 1, verse 21 hanggang 23. Dito po sa Philippians, sa Kabanata 1, verso 21 hanggang 23. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal, na aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. 23. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Amen. Sapagkat ito'y lalong mabuti, mga minamahal. Napakabuti. Wala pong inaasam-asam ang ating dakilang Diyos. May mahal, kundi tayo po'y makapiling niya sa kanyang kaharian. Amen. Lahat ng sumasampalataya sa langit at buhay na walang hanggan magsabing, Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, mga mahal, ang aming kamang gagawa, beloved Sister Julie, mga minamahal, nagkasakit siya. At ang tanong, mga kapatid, bakit nagkasakit? Di ba nagpipraise sila sa may sakit? Bakit nagkasakit ang namatay? Mga mahal, basahin natin ang Bible. Si Prophet Elijah, mga mahal, na-rapture siya. Pagdating kay Prophet Elisha, namatay siya sa sakit. Yung mga mananampalataya, mga mahal, nung araw, na grabing kapagalan po nila sa kanilang tungkulin sa church, mga mahal, nang mamaalam na po, mga kapatid ko. Bakit? Pinagpapahinga sila ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat po dadaan sa kamatayan. Amen po ba, mga minamahal? Lahat ng mga great evangelist, mga minamahal sa Bible, dumaan sila, mga minamahal, sa kamatayan. Lahat ng apostle, mga minamahal. Lahat po, mga kapatid ko, ng mga prophets, mga kapatid ko, liban sa mga na-rapture, mga minamahal, dumaan sila sa kamatayan. Lahat, mga minamahal. Hindi na nila nahintay yung rapture, mga kapatid. Pero hindi ko
makalimutan, mga minamahal ko, sinasabi lagi ng ating beloved honorable pastor. Mga minamahal, rapture ang ating hintayin. Huwag yung kamatayan. Para hindi ka dadaan sa kamatayan, mga minamahal, magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Amen? Pero mga minamahal, ma-rapture man, o daan man sa libingan, mga minamahal, pareho lang yun. Amen? Mga minamahal, langit din ang patutunguhan natin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. So mga kapatid, kahit kung panahon mo na, mga minamahal, panahon mo na. At kung bubuhayin ka pa ng ating dakilang Diyos, walang doktor na pwedeng tuldukan ang buhay ng Kristiyanong nagtitiwala sa dakilang Diyos at humahawak sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit sabihin ng doktor, may mahal, hanggang dyan na lang ang buhay natin. Pero ang last word, tandaan po natin, ang last word, nasa Diyos. Nasa Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Siya ang Diyos natin, mga minamahal, na nagsabi, mga minamahal ko, sa Psalms 91 verse 16, with long life I will satisfy Him and show Him my salvation. Ang dakilang Diyos ang nagsabi niyan. Siya rin po ang nagsabi. Ang Diyos natin nagsabi sa Luke chapter 12 verse 20, this night your soul will be required of you. Minsan hindi natin maintindihan. Di ba ang mahal na Panginoon nagbibigay ng mahabang buhay? Nagpapagaling ng karamdaman? Yes po. Pero siya rin po ang nagsabi, sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Amen? Praise the Lord. Sabi ng Psalms 31 verse 15, my time are in your hands, Lord. Ang oras ko po, mahal na Panginoon, hawak mo. Ang buhay ko po, hawak mo. Ang aking kapanahunan, o Diyos, nasa iyong kamay. Amen? Ngayon, ang kaibahan, may mahal bago ako magtapos. Kaibahan po ng mga believers na namatay, mga mahal sa lupang ito. At ang kamatayan po ng mga unbeliever, mga kapatid. Precious ang kamatayan ng mga mananampalataya. Mahalaga sa paningin ng ating dakilang Diyos. Mga mahal. Sabi ng Isaiah chapter 57 verse 2, He shall enter into peace. Pag kinuha ka pala ng ating dakilang Diyos, mga mahal, mananampalataya, rest yan eh. Hindi nakakatakot yan, kapahingahan yan. Amen po. Yung death po ng sinners, mga minamahal, Ezekiel 18:23, sabi ng Bible, do I have no pleasure at all that the wicked should die. Hindi ako natutuwa ng mga makasalanan ay mamamatay, says the Lord God. And not that he should turn from his ways and live. Ezekiel chapter 33 verse 11, may mahal, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng mga makasalanan, sabi ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sa mga mananampalataya, sinabi ko po sa inyo, hindi nakakatakot ang kamatayan, mga minamahal. Victory yan. Amen. Kapahingahan natin yan. Ang nakakatakot, mga minamahal, yung second death. Praise the Lord. Pag, mga minamahal, nakapasok po tayo sa second death, mga kapatid, spiritual na po yun. Spiritual death. Hell na po ang naghihintay doon. Kaya sabi ng Revelation chapter 20 verse 14 and 15, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sino po ang papasok sa second death? Iyon daw mga walang pangalan sa aklat ng buhay. Mapapansin po ninyo, may mahal, yung si Lazaro, yung beggar at yung pong rich man, Luke chapter 16. Mga minamahal, plain po na sinasabi ng Bible na ang pangalan ni Lazaro si Lazaro. Pero yung rich man, mga minamahal, walang binabanggit na pangalan. Rich man lang. Bakit? Hindi siya kilala ng ating dakilang Diyos. Wala po siyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya hindi binabanggit yung kanyang pangalan, may mahal, sa Luke chapter 16. Amen? Praise the Lord. Pero sa ating mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, hindi kayo basta-basta lang nakarating dito.
May mahal, bago kayo naging totoong tagapagmana ng buhay na walang hanggan, itinangis po kayo, tayo, mga minamahal, pinag-ayuno tayo ng propeta ng Diyos. Kaya naman, legit mga minamahal ang ating pagiging anak ng Diyos. Amen? Ang ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamahal. Wala pong alinlangan yan, mga minamahal ko. Sabi ng Luke chapter 11, verse 20, "But if I, by the finger of God, cast out devils," no doubt, walang alinlangan na ang kaharian ng Diyos nasa inyo na. Kung nakapagpalayas kayo ng demonyo sa pangalan ng Jesus, mga mahal, walang alinlangan ng iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Lahat magsabing, "Praise the Lord." Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, magpatuloy po kayo. Mga mahal ko, hanggang langit ang ating paglilingkod. Walang iwanan, mga mahal. Walang atrasan. Amen? Mga mahal, kapag umatras ka, tumalikod ka, mga mahal, ibig sabihin, ibinibigay po natin muli yung ating katawan kay Satan, sa Diablo. Sapagkat pag tumalikod ka sa mahal ng Panginoon, ano pang hahabulin mo sa mundo? Ano pang hahabulin mo dito, mga mahal? Virus? Mga mahal? Samantalang ang mga tao ngayon, mga minamahal ko, nahintakutan na lahat. Mga mahal, takot na takot na ang mga tao. Hindi makita yung kalaban, mga mahal. COVID virus. Hanggang ngayon, nananalanta ang COVID virus, mga mahal. Merong isang gawain sa dako ng Balanga, Bataan. Ibang fellowship po yun, mga mahal. Trinitarian in person. Galing sa Manila yung pastor nila. Pagdating po, mga mahal, nag-service sila. Pagkatapos ng service, 26 na member niya, nahawa niya, mga mahal, ng COVID. Ibang fellowship yun. Bakit? Walang power. Walang kapangyarihan, mga mahal. Pero dito, ang COVID natutunaw sa pangalan ni Jesus. Amen! Dito, mga mahal, may COVID, gumagaling. Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang mahal ng Panginoon. Huwag ka lang manlupaypay, huwag ka lang manghina, huwag ka lang manlamig, mga mahal, para hindi ka dapuan ng mga virus na yan. Amen? Tumayo po tayo lahat, mga mahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Destined for the throne, yung mahal nating awitin. Purihin ang mahal ng Panginoon. Thank you, Jesus. Tulungan po ako ng ating mga singers, may mahal, sa ating awitin. Praise God. He won his victory soul, and so the drifting souls beneath the cross, he suffered for the lost to pay the priceless cost. He's destined for the cross. Purihin po natin ang dakilang Diyos. In His death, all men sing lost. But in the glory of His resurrection, we're assured of our salvation. He will take us home, destined for the throne. Heaven is our own. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdom made by man can never change the Master's plan. We are destined for the throne.
Sometimes it's hard to bear the pain, the grief, the tears. But in His eyes, we're victors at His side. Just do what He desires. Then at the close of His day, we'll finally see His face. We will reign with Him in glory, the fulfillment of redemption story, revealed for eternity. Destined for the throne. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the earth is not unveiled. The kingdom's made of never change the Master's plan. We are destined for the throne. Destined for the throne. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the things cannot compare. The kingdom's made by men, can never change the Master's plan. We are destined for the throne. Destined for the throne. Heaven is our home. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare. The kingdoms made by men can never change the Master's plan. We are destined for the throne. Mga iniibig, napakapalad natin sa lahat ng mga pinagpala sa mundong ito. Sabagat dito meron totoong pastor ng Diyos na nagturo sa atin. Anumang oras na darating ang ating dakilang Diyos na buhay, mga iniibig ko, nakakatiyak tayo sa buhay na walang hanggang pinangako ng ating mahal na Panginoon. Dumating man sa atin ang kamatayan, wala kang kakatakutan. Sabagat alam mo na ang patutunguhan po natin ay ang langit sa piling ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya habang nasa sa ating kalagitnaan, matamis siya pisesya ng ating pinakamahal na Panginoon, patuloy natin siyang papurihan, pasalamatan. Sabagat totoong napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. We love you so much in this place. Hallelujah. Hallelujah. Puri ka, walang Panginoon. Yes, hallelujah. You are worthy to be praised. We magnify your name, O God. We love you so much in this place. The earthly things cannot compare. The kingdoms made by men can never change the Master's plan. We are destined for the throne. Anytime now, pagkakas ang pagkakas ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo naman itinibigay ko sa Kanya. Tayo kukuhanin ng Diyos. The glory He'll reveal, the earthly things cannot compare.
Ating po napakinggan ang napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan, mga inibig ko. At upang tayo po'y makatiyak sa kanyang pinangako na buhay na walang hanggang anytime now, meron pong 4 na susi ng kaligtasan na dapat po natin isasagawa. There are 4 requirements of salvation, and 3 of the requirements of salvation you will do today. First is faith, pananampalataya. The Bible says in Romans chapter 10, verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hebrews 11, 1 and 6. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of sin not seen. But without faith it is impossible to please Him. But he that cometh to God must believe that He is God, and is a rewarder of them that diligently seek Him. Pananampalataya po ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Napakinggan niyo po ang mga pinagpalang buhay pa ito kanina, Ebanghelyo ng Kaligtasan. Umusbong po ang maltapatas sa inyong puso, niyo po magagamit sa nalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Pananampalataya, hindi mo pa nakikita, sinampalatayanan mo, diyan nalulugod ang ating pong dakilang Diyos na buhay. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kadululugdan ng ating pinakamamahal na panahon. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya sumampalataya na may isang Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa nagsisilapit sa Kanya. So yun pong unang pananampalataya. Pangalawa, yung godly repentance, yung makadya sa pagsisisi. For the Bible says in Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nangagkasalang at walang umabot sa kalawatan ng Diyos. There is no righteous, no not one. Wala si mga matuwid, wala. So paano po tayo magiging matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kinakailangan na tayo po ay magsisi. Pag nagsisi ka, huwag mo nang babalikan yung dati mong ginagawa. Kakalikdan mo po na yun, kamumuhian mo na yun, lalakad ka na ngayon ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At upang may isagawa mo yun, kinakailangan ganapin mo ang pangatlo, yung number 3 requirements, which is baptism in water in the name of dear Jesus Christ. For the Bible says in Acts 2:38, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Magsisi kayo at magbautismo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat o problema sa lang kasama nilubog sa tubig, pag ahon mo, naiwan na yun lahat, isang nakambor naging Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa bagong buhay. Ang buhay mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dati mong buhay, wala na po yung inibig ko, ang buhay natin ngayon patungo na sa ating dakilang Diyos sa buhay. At hindi po natatapos yun, kinakailangan tayo po yung magpapatuloy, mananatili. Isasagawa po natin, ayun pong pang-apat ang Diyos na po magbibigyan nito. Nasabi sa Romans chapter 8, verse 9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ, none of peace. Ang sino bang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. So paano kang magkakaroon ng Espiritu ng Diyos, kinakailangan ang iyong pagkapatuloy, pananatili, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kung dumating man ang tinatawag na kamatayan, ang physical na ibig ko, handa tayong haharap sa ating pinakamamahal na panahon. And praise God. Nakita niyo po kanina, may ibig ko, yung nag-speaking tayo, nag-trembling, yan po yung kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi yan kayang bayaran ng billions of dollars. It is a gift from our loving God. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, mga webcast viewers around the world, pakitaas po niyo mga kanang kamay. Mula sa inyong puso, tanggapin niyo po una ikalawang reglamento ng kaligtasan, kasama taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin nyo, aking pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi, kami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Sa pangunang dalangin ng taong dinangsan, aming minamahal ginagawa ng Pastor Evangelista Will Almeda and Time Prophet of God, sa aming iniibig na mga kabahan ito, maging sa aming webcast viewers throughout the world. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasin mo po sila na yung kabanal-banal mong dugo na umagos sa kusang Kalbaryo. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawat, sa katotohanan, at isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, at ito rin pong simula ng kanilang marubrub na paglilingkod si O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yung sasagawa, pananampalataya at pagsisisi. Yung pong pangatlo, isagawa niyo po yan. Kailangan po kayo mabaptisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang mapatawad po niyo makasalanan, upang gagaling yung karamdaman, upang kayo maliligtas sa anumang mga virus na darating sa mundong ito. At sa inyo pong patuloy na pagdalo, yung pang-apat naman, ang Diyos na po magbibigay nito. Babaptisman kayo ng kanyang banal na Espiritu na nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. At sa ating pong pagpapatuloy, Amen. Praise God. Sa ating pong prayer for the sick, aking muli binibigay ang pagkataon. Beloved ordained preacher, Brother Neil, and praise God. Everybody, so praise the Lord. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga mahal. God bless you, beloved. My co-preacher, Brother Hill Cruz. Praise God, tayo po'y dumaan ko sa ating panalangin, mga mahal, sa ating mga pangailangan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nasa inyo po, mga mahal, kung kayo po'y nais tumayo or lumuhod, mga mahal. Hallelujah. Sama-sama po tayo mga mahal ko at tayo magkaisa. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah, Lord God. Sa ating mga pangailangan, mga mahal. Hallelujah. Mapagpalat na kilala namin Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Will Estrada Almeda. Your end-time prophet of God, there is Jesus, hallelujah. Sama-sama po yung mga anak, mahal na Panginoon sa umagang ito, sa sa aming mga pangangailangan. Mahal na Panginoon, Diyos, sa aming dinudulog. Mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat sa kanila, mahal na Panginoon, Diyos. Pinangako mo po sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Matapos namin gawin ang iyong mga kalooban ng Diyos, diringgin mo kami sa aming mga kahilingan. At sa mga sandaling ito, Diyos, hallelujah, Lord, ganang pinasalamatan, ang mga problema, kahirapan, karamdaman. Ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, Diyos, hawiin mo itong mambanal. Lord, in the name of Jesus, we pray, O God, hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, may mahal. Kaliwang kamay patong natin sa parte ng ating mga karamdaman. Mga kapatid ko, kung may problema po tayo, taas po ang dalawang kamay. May mahal, ating sawayin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Maging ang COVID virus, may mahal, ating i-cast out in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos. Sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Anumang uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, arthritis, rheumatism, cast out in Jesus' name. Psoriasis, cast out in Jesus' name. Coronavirus, COVID virus, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Unbelief and doubt, poverty, problem, vices, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Amen. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At mga kapatid, itas natin ang ating mga kamay. Tayo po'y sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, may nagawa siya sa ating buhay sa umagang ito, mga mahal. 3 times po, tatalon tayo mula sa puso. Sigaw, hallelujah, praise the Lord. Jump. Hallelujah. 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 Purihin ang mga Panginoon. Lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Amen. God bless you po, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po'y dadako sa ating pong announcement, mga kapatid. Praise God. At sa lahat po ng ating mga kapatid sa ating dakilang Diyos na tumanggap sa ating mahal na Panginoon ngayong araw na ito, sa kanilang mga tahanan. Meron po kayong mga kaibigan, mga loved ones, kamag-anak, mga mahal na inyo pong in-invite sa inyo pong panonood sa ating pong mga inumahal sa ating pong gawain sa umagang ito, mga kapatid ko. Meron tayong pagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At sumadyalan po kayo, mga mahal, dito po sa ating church, dito po sa Sagin, mga kapatid, at kami po ay nagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mga mahal, libre po yan, walang bayad. Dadako muna tayo sa ating pong special offering, mga mahal, para sa ating chapel, sa mga materialis po ng ating chapel. Praise God, hallelujah.
At tayo po mga inamahal ay patuloy na pagpalain ng ating dakilang Diyos sa inyo pong walang sawang pagkakaloob sa ating mahal na Panginoon. Ating beloved engineer Jojo Bitog, ipanalangin po ang ating pag-ibigay. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Brother Nilo de Guzman. Mga minamahal, ating pong itaas ang ating special offering sa sandaling ito at magkaisa po tayong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, amang banal, mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Peso Kristo, alang-alang sa unang panalangin namin na mahal, ginagalang ng Ebanghelista, Wildestada Almeida, mahal na Panginoon. Basbasan mo po aming pagkakalob special offering sa sandaling ito, mahal na Panginoon. Ikaw po ang magpala sa lahat ng aming mga minamahal na kapatiran na walang sawang nagtatapat, nagkakaloob ng matapat para sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Maging ang mga beloved na kapatiran, mga loved ones na iyong ginagamit sa pagbibigay, mahal na Panginoon, na sa ibayong dagat, pagpalain po sila at pag-ingatan, mahal na Panginoon. At sa lahat ng aming kapatiran na gustong magkaloob, mahal na Panginoon, subalit sa kawalan, pagpalain po sila ng permanenteng trabaho, mahal na Panginoon, o negosyo. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyang pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Who shall separate us from the love of Jesus Christ? Shall trouble or hardship, persecution or famine, or nakedness or danger or sorrow. Knowing all these things, we are more than conquerors. We are more than conquerors in Jesus Christ. We are more than conquerors. We are more than conquerors. We are more than conquerors in Jesus Christ. We are more than conquerors. We are more than conquerors. We are more than conquerors in Jesus Christ. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. May mahal, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon, higit pa po sa inyong inaasahan, sa lahat po ng ating katapatan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At nakikita po natin, mga minamahal, konting-konting na lang at may sasaratan po natin itong ating chapel, mga kapatid ko. Bubong na lang po, minamahal. Pag may bubong na po yan, gigibain na po natin ito. Second floor, mga minamahal, meron po itong second floor, mga kapatid. At mga minamahal, talagang masisihan po kayo, minamahal, para sa inyo pong lahat ito. Amen. Praise the Lord. Minamahal, God bless you so much po at bunga po ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildestada Almeida, kanyang beloved children. Minamahal, ito pong ating nakamtang pagpapala ngayon sa lugar natin, sariling lupa natin. Amen. Tapos na po nating bayaran ito. Minamahal, palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon at mga minamahal, mga bago na rin po yung ating mga sasakyan, mga brand new. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Praise God. Meron po kasi akong narinig, mga kapatid ko, na kapag nakikita raw po mga minamahal sila ng sasakyan na may masilya, ay nako, JMC yan. Pag may masilya. Mga minamahal, talagang pinatunayan ng dakilang Diyos natin na hindi tayo mananatiling puro masilya ang sasakyan. Amen. Praise the Lord. Mahal, kaya napakabait ng ating dakilang Diyos sa buhay, mga kapatid. Tapos na rin po nating hulugan yung ating mga sasakyang bago. Amen? Praise God. Mga minamahal at salamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Yung ating pong bubong pa lang yan, mga minamahal, ay nagkakahalaga po ng 3 million. Kontrata po natin. 3 million, mga minamahal. Bubong pa lang. Kaya gaano kalaki to? Mga minamahal ko, napakalaki. Praise God. Salamat sa ating dakilang Diyos sapagkat lahat ng yan ay nanggaling po sa inyong katapatan, sa pagbibigay. Mga mahal, purihin natin dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, bago ko ibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother, Castor, my co-preacher, mahal, mayroon na akong nais na ipaalala sa inyong lahat. Nung isang araw po, mga kapatid, ay kinukuha ko kasi ng health certificate yung ating mga worker dito. Nakausap po yung ating barangay captain. Mga mahal, alam po ninyo, may pinabasa po siya sa akin na isang memo, mga mahal, or isang kautusan, mga kapatid, mula sa ating City Hall ng San Fernando City na talagang bawal po yung gathering.
Mga minamahal. Pero sabi niya sa akin, mag-ingat na lang kayo. Sabi niya, mga minamahal. Kaya talagang napakabait naman ng Panginoon sapagkat hindi po sila ng ating dakilang Diyos. Pinapapasok po tayo dito, mga minamahal. Amen? Praise God. Praise the Lord, mga minamahal. Yung mga kapatid, nire-request lang po natin na yung mga sanggol, wag muna. Mga sanggol, mga minamahal, wag muna. At kanina po merong nag-check dyan sa gate. Mga minamahal, sini-check po tayo dito. Pero ang mali po, mga minamahal, ng ilan nating mga kapatid ay sana wag nang maulit. Mga minamahal, ang dami pong naglalakad, ang dami pong umiikot-ikot naglalakad, mga minamahal. Wala na pong dahilan, mga kapatid ko. Sana dito na po tayo sa loob lahat. Susunod, mga minamahal, next time po, sa lahat ng gawain natin, mga kapatid ko, dito po tayo sa loob lahat. Kaya nilagyan ko po ng mark yung ating pong flooring, mga minamahal, para hindi po tayo magdikit-dikit. At napakaganda naman, mga minamahal, ng ating pong mga distances ngayon. Purihin naman ang Panginoon at nawapi panatilihin natin yan. At doon po sa mga kapatid natin, mga kapatid ay mandato na po, mandatory, yung mga face shield po natin, yung ating face mask, mga kapatid, 3 lang naman po yan. Face shield, face mask, at yung health certificate. Kumuha kayo sa inyong mga barangay, o mahal, sabi ng ating barangay captain, walang problema. Magpakita lang kayo ng health certificate, mahal, papapasukin. Amen? Okay po ba yun? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Pero kapag tayo po'y lumabag, mga mahal, pwedeng ipasara ito. Pwedeng ipa-stop ito. Kasi nasa inyo rin po yun, mga mahal. Kaya dapat po, susundin na natin lahat. Amen? Para tuloy-tuloy yung kaligtasan natin, tuloy-tuloy yung pagsamba natin, palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Mga mahal. Kaya next time po, mga kapatid, papasok na po sila dito, mga mahal, at nag-check na po sila talaga. At sikapin po natin yung ating pong lababo diyan, mga mahal, para diyan po tayo maghuhugas ng kamay. At yung ating alcohol diyan, mga mahal, nandiyan dapat. At para na sa ganon, makapasok man yung DOH, mga mahal, dito, ay wala pong masasabi. Amen po ba? Kaya alam nyo, tayo lang po, mga mahal, ang active ngayon na nagsasagawa ng ganitong karaming kapatiran. Mga mahal, imagine. Ganitong karami. Ang inaalaw lang po nilang mga kapatid ko sa Maynila nung nakaraan, 10 lang. Sabi ko naman kay Kapitan mga mahal, sabi ko, Kap, ang alam ko dyan 50%. Yes, 50% sabi niya. Pero may ipapabasa ako sa iyo. Pinabasa po sa akin mga kapatid, kahit na pala sabihin ng IATF mga mahal, pag sila po ay nagsabatas dito mga kapatid ko na higpitan talaga, wala tayong magagawa. Amen po ba? Kahit 50% doon ni mahal, pag sinabi ritong bawal talaga. Pero dahil sa naging ilaw po ang church natin dito, mga minamahal, ay sabi na lang nila sa akin, mag-ingat na lang tayo. Amen? Nakapakabuti ng dakilang Diyos mo niya. Purihin natin mga Panginoon, mga kapatid ko, at ako rin po'y nagtataka sa ating beloved Ian, beloved Christian, hindi ko alam paano sila nakakalusot. Lahat po ng puntahan nila, mga mahal, nakakalusot sila. Grabe talaga. Kasama nila ang prayer ng propeta ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kinikilabutan tuloy ako, mga mahal. Palapakan natin muli ang mahal na Panginoon natin. Praise God, hallelujah. God bless you po mga kapatid. God bless you so much. God bless you rin sa mga kasama ko, mga co-preachers natin, mula sa ibang mga outreach natin. Mga mahal na beloved Brother Hill from Main Church. Mga kapatid, narito natin beloved Brother Castor Nonog sa ating pong announcement. Mga mahal, purihin ang mahal ng Panginoon. Huwag kayong mag-absent, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Lord, the preacher, Nilo de Guzman. Sa ating mga announcement, mga minamahal, amen, yung ating balang na gawain, gaya po sa araw na ito, mga minamahal, araw po ng Biyernes, ng ating Friday overnight prayer meeting. Mga minamahal, tayo po nagsisimula, mga minamahal, ng alas 7 ng gabi hanggang alas 2, alas 3 na madaling araw ng Sabado. At kapag araw po ng Linggo, mga minamahal, yung ating Sunday service, tayo po nagsisimula, mga minamahal, ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2, alas 3 ng hapon. At kapag araw po ng Miyerkules, yung ating midweek service, tayo po nagsisimula mga minamahal alas 3 ng hapon, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At sa ating pong alibing ng ating beloved Sister Julie, mga minamahal, ang alis po mga minamahal ay alas 9 ng umaga. Doon po tayo mga minamahal sa Eternal Feast. Mga minamahal, doon po yan sa
sa papunta na po ng Kalulot, mga minamahal, doon sa release ng tren. Amen. Doon po sa Eternal Peace, mga minamahal, maliit lang po yung space kasi sa mga minamahal doon sa chapel ng St. Louis. Kaya kung maaari, mga minamahal, doon na po tayo, mga minamahal, sa Eternal Peace pumunta. Amen. Praise the Lord. Hindi po tayo kasi lahat doon, mga minamahal, maliit lang yung space doon sa St. Louis. Kaya kung maaari, mga minamahal, pumunta na po kayo, mga minamahal, sa Eternal Peace para doon na po kayo maghintay, mga minamahal. Meron po doon tent na malaki na ginilagay, mga minamahal, yung church. Palakpakan natin na malakas sa ating dakilang Diyos na buhay. At meron po tayong lay hands, meron tayong counseling after the service, mga minamahal. At yung ating radio program, mga minamahal, yung ating TV program, tangkilikin po natin yan, mga minamahal, sapagkat yan po yung sariling atin. Yung ating radio program, mga minamahal, yan po yung nasa GVAM, 792 kHz AM band, Monday to Saturday, 7 to 8 p.m. At yung ating TV program, yan po yung nasa PTV4, every Saturday, 11:30 p.m. hanggang to 1 AM na po ng Sunday, mga minamahal. At kung wala na pong may dagdag, mga minamahal, tayo po magtatapos na, mga minamahal. At yun na pong binibigyan pagkakataon sa ating beloved brother Manny Sese. At kung wala na po, mga minamahal, ako na lang po manalangin, mga minamahal, sa ating closing prayer. Tayo tumayo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Opo, mapagpalan naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis, makapangyarihan ang pangalan ng Jesus, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa natapos namin bala na gawain ang aming overnight prayer meeting, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa pangunang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor, Evangelist Ulisad Almeida, mahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na pinagpala mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Binasbasan mo't nilang istan, mahal na Panginoon, ang aming bala na gawain. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga joyful songs, sa mga solemn songs, sa mga patutuo ng aming mga kapatid, mahal na Panginoon, sa awitin ng choir, mahal na Panginoon, mga pagkakaloob na ikaputhandog, mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa iyong balang salita na dila ng aming mga ngaral, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, na aming mga kapatiran, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon, para tingin niyo po sila malulhati sa kanilang matahanan, mahal na Panginoon, ilayo sila sa kapahamakan, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng aming beloved and honorable pastor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Meron po tayong lay hands, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo magkamayan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. And I can see in your eyes the glory of our King. Yes, I love